Good morning po sa ating lahat. Batiin po muna natin ang ating mga katabi ng mapagpalang umaga. May sasabihin po akong mga situations, tapos sabihin niyo lang po na kung ng amen if agree po kayo. Pag nasa mahirap na situation tayo, tapat ang Panginoon. Amen? Pag masaya tayo, tapat ang Panginoon. Amen? Kapag nag-fail tayo pagdating sa pinapagawa ng Panginoon, tapat pa rin ang Panginoon. Amen? Kapag on fire tayo sa paglilingkod, sa spiritual life natin, tapat ang Panginoon. Amen? Kapag nanlalamig tayo, tapat pa rin ang Panginoon. At kahit ano man yung situation natin, ano man yung status ng puso natin, ng isip natin, nakakatuwang isipin kung gaano ka-faithful, kung gaano katapat yung Panginoon sa buhay natin. Hindi naman porket hindi ako nakapag-devotion ngayong araw, bukas hindi na dadating yung blessings ng Panginoon. Hindi naman siya ganun, di ba? Nakakatuwa isipin na sa araw-araw, pag nagigising tayo, nakakahinga tayo ng hangin, katapatan yun ng Panginoon kahit hindi natin nare-realize. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kaya sa umagang ito, sa pananalangin natin, tandaan natin yung katapatan ng Panginoon sa past, sa present, and maging sa future, magiging tapat ang Panginoon natin. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Nasama-sama kaming ulit makapagpanalangin, Panginoon. Panginoon, pinagpipray po namin na nawa kayo po yung kumilos sa gawain ito, Panginoon. Nawa through this prayer gathering, Panginoon, makapagpalakasan po kami. May pag-pray po namin yung mga magiging activities po ng church po na ito, Panginoon. Kayo po yung kumilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam naming naririto kayo kasama namin, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Daghila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O katapatan mo, Panginoon, pupurihin ka namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpayman ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan tinahon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, yes Lord, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpayman ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan tinahon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon. O pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka namin, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay namin. Noon, ngayon, at magpakilanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin sa pangalan mo, Jesus. Minsan pa awitin natin ang kadakilaan ng Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpayman ay naroon.
buhay natin, ang katapatan ng Panginoon ay sapat na at higit pa. Amen? Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya may sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya may sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na. Yes, Lord. At higit pa. Hallelujah. Biyaya may sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Lahat ng papuri at paghiwalhati sa iyo lang, Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba ang inyong umaga? Maganda po ba ang inyong katabi? Wow, parang mas malakas yung amen doon kaysa sa magandang umaga. Ayan. Sige po, may mga upuan pa tayo dito. Huwag po kayong magsiksikan. Makakaupo ang lahat. Ayan. So kadalasan po sa ating prayer gathering ay nagkakaroon po tayo ng testimony about sa kabutihan ng Lord sa atin sa buong linggo o kaya po ay kung ano yung mga answered prayer na meron tayo, paano natin nakita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan. So itong week na nagdaan, tayo po ay nagkaroon ng prayer and fasting. So ngayon naman po ay hinahamon ko ang bawat isa na magbigay ng patotoo sa naranasan natin sa ating prayer and fasting week. Kaya short lang po na kamusta
po ang experience nyo sa prayer and fasting? Kung meron man na first timer na nag-prayer and fasting, kamusta ang experience? Kahit po yung mga matatagal na, kamusta ang muling pag-experience ng prayer and fasting? Ayan, una na po si Nanay Nelly, praise God. Pag prayer and fasting pala, mabilis po, no? Magandang umaga po sa lahat. Unang-una na sa ating Panginoon. First time ko po na talagang buong araw ay nag-fasting ako. To God be all the glory. Hindi ko talaga, sa edad ko, first time ko talaga dahil totoo yung sa ating mga moments of prayer, yung battle natin talaga. Hindi lang sa sarili pamilya, kundi maging sa paligid. Ayun po, meron akong sabi nga, pag nag-fasting ka, may purpose ka, may hinihiling ka, may dinidesire ka. Pero naging totoo yun sa buhay ko. Totoong-totoo dahil hindi sa loob ng tahanan namin, ng battle namin, kundi lagi na nasa paligid. Relatives po ng aking asawa. Pero tunay na ang Diyos ay napakabuti dahil yun nga po, inaanak ko pa to sa kasal. Imagine nyo po, inaanak ko pa sa kasal. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos dahil hindi ako nagagalit. Inuunawa ko. Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin, yung patuloy na pasensya, patuloy na pangunawa. Dahil iba talaga. Iba ang nasa Panginoon, iba ang nasa kabunduhan. Wala silang pinipili. Tayo, andun yung pagbibigay natin. Tinuri ko silang anak. Totoo. Pag may mga, sabi ko, hindi ko na yahaba. Basta ang glory ay sa Diyos. Dahil may dahilan ako na yung pagpapasting ko, Lord, ngayon ko lang gagawin kasi hindi ko kayang magpasting dahil meron akong yung uric acid. Pero ang Diyos ay napakabuti. Minsan hindi ako nakaramdam. Talaga, nandun yung, Lord, meron akong purpose. May purpose ka sa buhay namin. Gusto namin maging isang living testimony dito sa lugar na ito. Dahil nakikita ko pasama talaga ng pasaba paligiran na wala sa Panginoon. Salamat sa Diyos yung binigay niyang, ako taga-kalma. Ako taga-kalma doon sa asawa ko, sa anak ko. Kalma lang. Natin nga sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay mananagumpay. Magpatuloy lang tayo sa tama at katuwiran. Diyos ang kikilos sa kanila. Kaya hanggang ngayon, hanggang dito tayo, hindi natapos ang battle. Kaya yung moments of prayer, laking pasalamat ko. Yung prayer ni na Pastor kahapon, talagang ang Diyos ay napakabuti sa kanyang mga anak. To God be all the glory. Praise God po sa biyaya ng Lord kay Nanay Nelly. Isipin niyo po yun, kalmado kahit di kumakain. Di ba po pag gutom, mainit ang ulo, pero sa biyaya po ng Diyos ay hindi siya nakaramdam ng acid at naging kalmado siya, hindi mainitin ang ulo. Sino pa po ang nahahamon na magpatotoo, Brother Jeremiah? Yun, kalmado daw kasi, parang ako yun, lalo pag gutom. Kahapon po, prayer and fasting ko, yung pinili ko po yung Biyernes. Hindi nakalimutan ko may trabaho na ako. Ang hirap pala mag-fasting ng may trabaho. Ginawa ko po, parang morning, konti lang kinain ko. Tapos yung tanghalian, sabi ko kay Tess, sa labas na ako kakain. Hindi po ako nakakain kasi nga po, kakapray ko, naranasan nyo na po ba yung nagda-drive kayo ng nagpe-pray? So, hindi po yun. Sabi nga ni Pastor, huwag kang pipikit. So, ginagawa ko, pati yung nagtatrabaho ko, may kausap ako, pero yung utak ko, na kay Lord, medyo mahirap po, challenging, pero ang saya pala, masaya pala na lagi mo siyang kausap. Kasi, parang, sana masanay tayo as a servant of God, yung parang, Lord, paano kaya to? Lord, ito maganda oh. Parang kinakausap ko na sa sarili ko na parang baliw, pero hindi, ang ganda eh. Maganda yung kahapon, so napanindigan ko yung prayer, pero yung fasting konti. Kasi ang hirap po sa akin na na mag-fasting talaga kasi
may problema po sa sa bituka. Pero kahit na 1 meal lang po yung inano ko, yung niskip ko ay tingin ko po ay yung pangapanalangin ko at yung kahilingan ko kay Lord na hindi lang para sa akin, para sa pati sa mga kapatiran ay igagrant niya. Then yung gabi, humataw kami ni Pastor. Yun, prayer and eating naman ginawa namin. So, to God be the glory. Amen. Sino pa po nais mag-testimony sa experience nila sa fasting? Meron pa po ba? Mga first-timer po. Sino mga first-timer na nag-fasting? Ngayon lang nag-fasting. Share ka, Tita Len. Come here. Ako po first time po kasi nag-prayer and fasting. Napakahirap po pala. Kasi ano po siya parang nung nag-ano po kasi ako, sumasakit talaga yung ulo ko, sumasabay po siya sa sa pagsakit ng ulo ko. Sabi ko, ang sirap pala nito. Pag nagpe-pray ka, sumasakit ang ulo mo. Pero thank you sa Lord kasi natapos ko yung prayer and fasting na hindi sumusuko. Ano lang pala pag ibinigay mo siya kay Lord na kahit na sumasakit ang ulo mo, kaya mo pala. Okay, meron pa po ba? Ang mga nagbalik sa prayer and fasting. Hindi man first timer pero mga nagbalik. Sa kabataan natin, kamusta ang inyong prayer and fasting? Sa akin po, mahirap po siya sa estudyante kasi nga po, buong araw, nag-aaral, ganyan po. Lalo na sa Friday, ganyan. No Friday po, po kasi exam week din namin. Finals din po namin this week. And sobrang busy po talaga. And nung Friday po, talagang, ang dami ko pong kailangan ipasa, deadlines, ganyan, kasi last day na po. Pero, binigyan ako ni Lord ng opportunity, ng time din, para makapag-prayer sa Kanya, may short devotion, and also kahit nagawa ng mga paper, ganyan. Binigyan niya rin ako ng time na mag-worship sa Kanya. Habang nagawa ko paper, nagpe-play ako ng mga worship songs, ganyan. And bumalik po sa akin yung nag-retreat. Kasi may mga songs doon na kinanta doon sa retreat, and bumalik doon yung sacrifice ni Lord sa atin. And ayun, sabi ko, na-realize ko na dapat ako din, i-sacrifice ko yung buhay ko. Dapat mag-commit din ako kay Lord. Kahit hindi lang ngayong fasting, but also sa susunod na araw, ganyan. Ayun po, to God be all the glory dahil binigyan niya ako ng strength, ng realization din yung araw na yun. And, kahit nag-fasting, hindi ko naramdaman yung gutom. Kasi andyan siya yung parang, yung food, yung strength na nagbibigay sa akin. Sabi nga po, di ba, pag estudyante ka, kailangan mo kumain para magkaroon ka ng strength. Pero, nung Friday, hindi dahil sa pagkain, kaya ako nagkaroon ng strength, kundi kay Lord. Ayun po. Amen. Praise God. Okay, last one. Meron pa po ba? Huli? O pagkatapos po ng kabataan sa ating mga young professionals. Akala nyo makakaligtas kayo. Akin po, kumbaga parang revival po ang fasting talaga. Especially po kasi parang adjusting din po ako kasi nagwo-work na po now. So, ang pinili ko po is Monday. So, 6 to 6 po yung kinuha kong time. So, nabibless ako
Kasi kapag sinig po talaga natin ng Lord, hindi niya ipagpadadamot sa atin yung presensya niya. Siguro nung nag-devotion ako, napunta ako sa Deuteronomy, parang ang nireveal lang ng Lord is yung verse na yung God natin, yung Lord natin is nakatira sa heaven of heavens. Yet, He set His heart for us. Diba po? Parang sino tayo para maging deserving ng ganong pag-ibig ng Lord. And nakakatuwa siguro pag nasa fasting ka, parang on fire ka, parang on the go ka. Naalala ko lang po kahapon, nag-visitation po kami. Biglaan po yun. Kasi di po dapat ako sasama sa visitation nung time na yon kasi sabi ko, mayroon po kasi kami yun sa office gagawin. So kailangan ko po maaga. Pero dahil sabi nga nila Janelle, wala silang kasamang lalaki. So nag-go na po ako. Tapos natutuwa po ako kasi ang dami naming napag-pray. Ang dami naming family na nakausap. Tapos nakakatuwa kasi welcoming po sila. Parang walang may nag-decline. Kasi kung nag-decline sila, stamp namin yung paano. Joke lang po. Pero nakakatuwa po. Simpleng ganon na parang ang gaan sa pakiramdam. Merong mga may sakit, merong mga problema sa family. So, kumbaga po, natuwa ako personally kasi hindi ko alam, siguro nga kasi dahil on fasting ka, mas sensitive ka. So may mga pinag-pray po kami may sakit, tapos po may mga problema sa family. Tapos nakakatuwa kasi after nyo silang pag-pray, nakita nyo po nangingilid yung luha po nila. So sabi namin, Lord, salamat. Sabi nga namin may nagbibingo doon. Sabi namin kay puntahan natin yung nagbibingo. On fire ka, kapatid. So ayun po, pero ang prayer po namin is nawa yung mga nadalaw po namin mga families makapunta po dito sa church po natin. And sana sa 26 is marami po tayo. Kaya po, maganda po talaga na maging regular practice po natin yung fasting. It's a way to reconnect with the Lord po and to tame ourselves po, di ba? Baka lalaki na ng mga tiyan natin. About time para makat and at the same time to be reconnected po sa ating Panginoon. Kaya po sa Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you. Praise God! Pagpalain po kayo ng Diyos sa ating mga kapatid na nag-share sa atin ng kanilang experience sa prayer and fasting. I'm sure marami po tayong experiences. Meron dyan yung natitempt ka ng kumain, lalo na kung may maraming pagkain sa harapan mo. At sabi nga ni Isa, magsasacrifice ba? O ano ba? I-offer mo ba yung sarili mo sa Diyos that day kasi nag-commit ka mag-fasting or not? Pero isa po yung nakita kong similarity sa lahat. Kahit may challenges, kahit may difficulty yung fasting, lalo na sa hindi naman sanay na nagpa-fasting, isa po yung natatakbuhan natin, yung pananalangin para lumapit ka dun sa presensya ng Lord. Kasi magre-rely ka sa Kanya to sustain you dun sa prayer and fasting mo. So kaya partner po talaga yan, prayer and fasting. Sabi nga ni Nanay Nelly, dapat may purpose. So hindi po natin magagawa yung fasting natin on our own strength lang. Sa strength pa rin ng Panginoon. At sabi nga ni JR, para yung revival sa Kanya na nagbigay ng fire, nag-reignite nung passion niya para sa Lord, dun sa mga gawain ng Panginoon. At pag-usapan po natin yung fire na yon. I'm sure during prayer and fasting, it's not just we need to pray for something, kaya tayo nag-fasting. The main goal is mapalapit sa Lord. The main goal ng fasting is to be reunited sa Panginoon na hindi tayo distracted ng madaming bagay. Na makafocus tayo sa Lord at maranasan muli yung pagkilos niya dun sa buhay natin. Pero pagkatapos ng fasting, what now? Pagkatapos ng week ng prayer and fasting, naging on fire ka, kapatid. Ano na yung susunod? Ano na yung mangyayari sa panibagong araw, sa panibagong linggo? On fire ka pa rin kaya after 1 day, 2 days, 3 days, after a week, after a month? So pag-usapan po natin yon, keep the fire burning after our prayer and fasting. Ang text po natin ay Leviticus 6:12-13. Bago po tayo magsimula, dalangin po natin sa Panginoon ang kanyang salita.
Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa pagsusustain mo sa amin sa buong isang linggo, sa pag-i-enable sa amin, sa pag-strengthen sa amin, Lord God, na maging victorious sa aming pananalangin at pagka-fasting, Panginoon. Salamat din, Lord God, dahil ang salita mo rin ang magpupuno sa amin, O Diyos. Ano ba ang dapat naming gawin para yung fire na binigay mo sa amin, yung na-reignite na passion para sa'yo, ay makip namin, Panginoon. Hayaan mo nga po na sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon, ay maging bukas ang aming puso, kaisipan, Panginoon, at matanggap namin, Lord God, yung mensahe mo na binigay mo sa amin ng may pangunawa, may pagkaintindi at ng hamon, Lord God, na may apply ito sa aming mga buhay. Ikaw nga po ang maluwalhati at maitaas, patuloy na samahan mo po kami, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, keep the fire burning. After a week of prayer and fasting, ano na po ang ating gagawin? Basahin po natin yung Leviticus 6:12 to 13. Sabi po dyan, sa English po ha, NIV version yan, the fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Kaya ako po kayo kinamusta dun sa prayer and fasting. Kasi gusto ko makita yung mga experiences nyo. At di naman po ako nabigo kasi may naibigay sa inyo ang Panginoon. At paano natin maaalagaan yung naibigay ng Lord na yon? Diyan pong Leviticus, sa mga nakabasa na niyan sa ating Agape Bible reading, kung mapapansin nyo po, andyan ang mga utos, mga instruction ng Lord, paano gagawin ang ganitong pamumuhay, paano pag may nagkasala, anong mga offerings, anong mga rituals, ano yung pag-worship, ano yung gagawin ng mga priest. So yung pamantayan ng pamumuhay nila. Kumbaga sa Tagalog natin ay parang handbook na rules and regulations. At ang sumulat po niyan ay si Moses. Yun po ang accepted na pagkaalam na si Moses po ang sumulat niyan. So dyan po sa portion na yan, nagbibigay po ng instruction sa mga priests about dun sa mga offerings na gagawin nila. At ano ba yung dapat gawin ng mga priests dun sa fire. Kung babasahin po natin, Leviticus 6 kasi yan, pag nag-jump po tayo sa Leviticus 9, makikita po natin na yung fire itself na naandun sa altar is the fire of God. Yun po yung nag-manifest, yung presensya ng Panginoon sa kalagitnaan nila at kinonsume yung first offering na nabigay nila. Tama po ba, Pastor? So yun po, ay sorry. So yun po, na-consume yung kanilang burnt offering. So ibig sabihin, kanino po galing ang fire? Sa Panginoon. At naging instruction sa mga priest na nangangalaga dun sa tent, sa tabernacle, wala pa pong templo niyan, tabernacle pa, is dapat pangalagaan nila yung apoy na nagsumisimbolo ng presensya ng Panginoon sa kanila. At ano po yung apoy na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon sa atin ngayon? Binigay niya po yung fire of the Holy Spirit sa atin. Binigay niya po yung passion sa atin. Nag-ignite siya sa atin nung nakilala natin siya. Tama naman po, di ba? Pag bago kang Kristiyano, tas may nalaman ka, dapat ganito pala yung ginagawa. Halos di ka na maalis sa Bible mo. Kakabasa, kakahanap ng, ano ibig sabihin nito? Pag nag-pray ka naman, talagang 1 oras na, nasa prayer gathering, naubos mo na yung oras ng pananalangin. Tapos pag nalaman mo, dapat pala nag-share ng Word of God. Pati sa bus, mag-share ka na sa mga katabi mo. On fire ka. O kapag may sinabi sa'yo, huy, kailangan ng ganito sa gawain. Uy, kailangan ng ganito sa sa activity natin sa church. Sige po, go ka naman. So nagbigay ng fire din sa atin ang Lord ngayong umaga na to. I'm sure during prayer and fasting nga may mga na-reignite yung fire sa puso natin. Pero katulad po nila, sabi doon, you must keep the fire burning continuously. At sa atin po, paano ba natin makikip yung fire na yan?
after ibinigay ng Lord, na-reignite ng Lord, na-renew ng Lord, na-revive ng Lord, itong during the prayer and fasting na nagkaroon tayo. Una, sabi po dyan, di ba, sa verse 6:12b, every morning the priest is to add firewood. So, ibig sabihin, to keep the fire burning, diyan, kailangan finifeed nila yung fire. Ang finifeed nila sa fire ay yung firewood. Di ba? Panggatong. Sa atin, keep the fire burning. Una, feed the fire daily. So, ano po yan ha? Every morning. Ibig sabihin, araw-araw, kada umaga, yun agad ang ginagawa dapat ng mga priest. Kuha ng panggatong, add ng panggatong. Ibig sabihin, dapat may stock din sila ng panggatong nila. Hindi nawawalan ng stock. Hindi yung kung kailan wala ng panggatong at kailangan na mag-add, tsaka sila maghahagilap. Ibig sabihin, prepared yung resources na kailangan nila. Pagkatapos, dapat sinisilip nila araw-araw. May time sila. Hindi pwedeng kada umaga, ito muna gagawin ko, bago yan mag-add ng fire. Kasi in-instructan sila na to add the fire every morning. Firewood po hindi kung ano-ano lang na fire. Pero sa ibang translation, gatong yung nakalagay sa Tagalog. O kaya kahoy yung nakalagay. Kasi may mga ibang wood na hindi siya ganun ka combustible. Hindi siya ganun ka flammable. At kung halimbawa basa yung wood, lalo pang nakakapatay po yun minsan ng apoy, di ba? Kasi kailangan sobrang lakas ng apoy. Kapag basa yung wood na nilagay mo, matatagalan bago siya maging panggatong, bago siya maging uling. Sa mga nag-iihaw po, di ba ganon? Kapag basa yung uling mo, ang hirap pag-apuyin, pagliyabin. So, paano po natin na-apply ito sa atin? Sabi po sa Matthew 4:4, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. How do we feed ourselves daily, spiritually? Physically, pagkain. At yan yung nilet go natin. Sinurrender natin itong mga nakarang linggo. Pwedeng other habits o other activities na ginagawa natin, pinasting din natin yun para makafocus sa Lord. Pero how do we feed ourselves daily? Malinaw po sa salita ng Diyos, ang pagkain natin spiritually ay yung salita niya. At paano tayo makakakuha ng salita niya? Ready resources na po. Hindi na po tayo mangangalap ng panggatong natin. May mga Bible po tayo, kung hindi man printed, very accessible online sa mga apps. Hindi na po tayo pupunta sa woods at kakanta ka ng Into the Woods para lang kumuha ng mga firewood mo. Hindi ka na po kailangang magsibak. Andyan na po yung resources. Ibinigay ng Diyos. Napaka-baby po natin sa Panginoon. Ang kakailanganin po natin, isusubo na lang natin sa sarili natin. Sabi po dito, every morning, start of the day, we feed the fire. Kasi gusto natin magliyab tayo, sumiklab tayo araw-araw. Sabi, di ba, we are the light of the world. Paano ka magiging ilaw, kapatid? Kung aandap-andap yan, kasi hindi ka nag-feed daily ng firewood para dyan. Paano pa? Sa pananalangin. Kasi pumupunta tayo dun sa source of fire natin. Sino po ang source of fire? Katulad sa Leviticus, ang Lord ang source ng fire. Ang Lord ang source ng fire natin ngayong panahon natin na to, sa present time. Today, ang Lord ang source ng fire natin. Kaya lumalapit tayo sa presensya niya, sa source ng fire natin, para ma-feed natin daily, lalo na pag aandap-andap na yung liwanag natin, o minsan yung parang maliit na baga na lang. Para yung wind ng Holy Spirit na nagmula sa Kanya, yung init ng presensya niya, yung magpaliyab uli, magpaliwanag uli, nung fire na binigay niya sa atin. So katulad po ng mga priest, tayo nga sabi, di ba, royal priesthood
tayong mga tumanggap sa Kanya. Sa personal po nating buhay, ay dapat finifeed po natin yung fire na binigay ng Lord sa atin. Tandaan din po natin, tayo ang templo ng Diyos, yung katawan natin. So, ibig sabihin, nasa atin din po yung altar, nasa puso natin. So, yung fire po na nilagay ng Lord dyan, yung spiritual fire na yan, i-feed po natin daily. Nakarinig ako na nagde-devotion during prayer and fasting. Pero after prayer and fasting po, kamusta kapatid? Sa loob ng 24 hours, ilang oras po yung binibigay natin to feed ourselves spiritually? To go into presence of God, to read His Word, to meditate His Word, to pray, to sing praises to His name. Hindi po tayo mga bagong Kristiyano, halos lahat po sa atin, matatagal na. Pero kamusta po? Naghihintay po ba tayo na may mag-add ng ibang tao sa gatong na meron sa atin? Nag-iintay pa po ba tayo ng Sunday para ma-feed tayo spiritually? Kung mapapansin po natin dito, bukod sa nag-instruct ang Lord, we need to be intentional. Hindi na to tayo i-spoon feed ng pastor, kada linggo, ng mga leaders ng church. We need to feed ourselves. So dapat maging intentional tayo araw-araw, every morning, before tayo maging busy sa mga bagay-bagay. Gusto mo, yung parang dating passion mo sa Lord, bumalik, kapatid, feed the fire daily. Lapit ka dun sa source of fire. Every day, every moment ng buhay natin. Dagdagan natin yung firewood. I-feed natin. Baka po nangangayayat na at namamalnutrition na ang ating mga spirito kasi di po natin na-feed araw-araw. Tingnan nyo nga po kung aandap-andap po ba ang apoy ng mga katabi nyo. Ano po nakikita natin? Ang sarili po natin, kamusta po? Kailangan po ba nating silaban na muna yung mga sarili natin? Nawa itong salita po na naririnig natin ngayong umaga ay maging panggatong sa fire ng Lord na binigay niya sa atin itong nakaraang linggo. So again, lagi po nating isipin, with the 24 hours that we have, how long do we spend to feed ourselves spiritually? Kung gusto mong magliyab sa Panginoon, feed your fire daily. Pangalawa po, offer yourself continually. Sabi po dyan, dun sa latter part ng verse 12, di ba? Aside sa pag-add ng firewood, nagbigay po ng instruction sa mga priest and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Sa ano po, sa ating pag-iihaw, sino po ba dito nakapag-ihaw na? Yan. Sa mga iniihaw natin, ano yung masarap iihaw? Bangus? Mamoy? Manok? Hotdog? At anong masarap kainin dun sa mga yon? Yung taba, di ba? Kahit high blood, ang sarap kainin, yung taba. Kahit sa bangus, di ba po, bangus belly. Yung taba nun, sabi nga dito yung fats ng fellowship offering. Sinearch ko highly flammable ba yon? Combustible ba yung fat? Di ba pag yung oil kasi, parang nagiging oil siya. Kahit nga pag nagpiprito tayo, pag tumalsik yun at naano dun sa kalan, napunta, biglang aapoy po, di ba? It's not the main purpose ng burn offering at nung fats. Hindi yung main purpose niya is to be flammable or highly combustible para mag-alab yung fire. Ang purpose niya talaga is offering na iaalay sa Panginoon. Yung mga burnt offering, mga fellowship offering, alam po natin dyan, dahil wala pa naman po ang sacrifice ng ating Panginoong Jesus. So para makalapit yung mga tao sa Diyos, ay ang dami pong offering na dapat nilang gawin.
So ganito, pag ganito ang nagawa mo, nagkasala ka, may sin offering, pero bago mo mabigay ang sin offering mo, dapat magbigay ka ng ganitong offering. O kapag nagkasala ka sa kapwa mo, ito naman yung gagawin mong offering. At kapag meron ka pang mga nagawang bagay, may nakaligtaan ka lang ng konti, may kailangan kang ibigay na offering. At para makalapit ka sa Diyos, gusto mo mapakita yung devotion mo sa Lord, may bibigay ka pa ring offering. Ang dami pong offering. So ito ay paglapit nila, pag-surrender nila sa Lord, pag-sacrifice sa Lord. Dahil hindi naman nila mababurn yung sarili nila, nagsasacrifice sila. Why? To reconcile sa Panginoon. At alam po natin sa New Testament, ang greatest sacrifice na nabigay ay ang sacrifice ng Panginoong Jesus na hanggang ngayon ay na-enjoy natin ang one-time, big-time na sacrifice ng buhay niya para sa kasalanan natin. Pero ano po ang living offering ngayon? Sabi po sa Romans 12:1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Hindi po natin pinapalitan ang sacrifice ng Panginoon sa ating salvation. Siya lang ang makakagawa nun. Pero bilang mga mananampalataya, tinawag tayo to offer ourselves. Sabi diyan, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So noon po, nag-o-offer sila. May fire to burn the offering. May fire na binigay ang Lord sa atin so that we can offer ourselves to God. At hindi man po purpose ng offering talaga ay pag-alabin yung fire na yan. Pero dahil po yung, sabi ko nga po, tastiest part ay yung fat sa mga iniihaw. Malinamnam at masarap. Very acceptable kahit sa literal sense ay nakaka-high blood. Ibig sabihin po, kapag nag-o-offer tayo sa sarili natin sa Panginoon, napapag-alab niya pa rin yung apoy. Kasi kapag yung best offering ang binigay natin sa Kanya, katulad ng best portion ng fat ng mga offering na binibigay noon, nakakadagdag siya para pag-alabin yung apoy noon. Highly combustible siya. Highly flammable siya. Nagpapaalab pa siya ng apoy na meron sa altar ng puso natin. Kasi what's the purpose of fire kung wala ka namang i-offer? Bakit ka magpapaapoy dyan kung walang purpose yung gatong na nilalagay mo? It's either mapag-init ka kasi malamig o meron kang isasalang doon. O pangliwanag, may purpose pa din. Kaya sa atin mga kapatid, kapag nag-o-offer po tayo ng sarili natin sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, do as you will. Kasi sinusurrender. Sinasabi nga ni Isa, nagkakaroon ka ng sacrifice sa Panginoon. Kasi maalala mo, nag-sacrifice din siya ng sarili niya para sa'yo. It enables us to keep the fire in our hearts. Kasi, Lord, ikaw na yung masunod. Eto, sinusurrender ko po yung sarili ko sa'yo. Hindi lang yung pag-feed natin sa sarili natin, di natin siya magagawa kung hindi tayo magpapasakop sa will and desire ng Panginoon sa buhay natin. Anong magpupush sa'yo para mag-devotion, gigising ka ng maaga? Kasi nagsusurrender ka sa nais ng Lord. Makaka-please sa Lord kapag nagbasa ako ng salita niya. Makaka-please sa Lord kapag nanalangin ako. So the offering, ang purpose niya is to please God, di ba? Maging pleasing aroma, acceptable aroma sa Kanya, yung buhay natin. Kaya nung prayer and fasting week, we surrender ourselves sa Lord. We deny ourselves nung basic need natin. Ang pagkain, basic part of your daily lives. Lord, let go ko to para sa'yo. Masunod ka sa akin, sa buhay ko. Pero tuwing nag-call lang po ba tayo ng prayer and fasting week natin magagawa na isurrender yung mga portion ng buhay natin na dapat nating tanggalin.
Tuwing prayer and fasting lang po ba natin magagawa na fully, Lord, sa'yo ko didepende. So, ile-let go ko to. Ikaw na po ang bahala. So, after this week of prayer and fasting, can we still deny ourselves of the flesh? Yung earthly sa buhay natin ay mabibigay pa rin ba natin sa Panginoon at hahayaan niyang i-sustain nung provision, nung pagsusustain niya sa atin ng strength, ng comfort, ng peace, magiging acceptable pa rin ba siya sa atin? O after this prayer and fasting, Lord, ako na ulit! Ako na ulit master ng buhay ko, tapos nakarami dun sa prayer and fasting, di ko na po kailangan magkunwari, na-survive ko naman. So, gaano po magiging involved ang Lord sa buhay natin after the prayer and fasting week? Involved lang po ba siya sa 1/3 ng buhay natin? Sa 1/4, 1/8, 1/2? Lord, sa akin na to. Ito lang hindi ko masusurrender sa'yo. Pero to keep the fire burning, kailangan i-offer natin wholly yung sarili natin sa Panginoon. At hayaan nating ma-refine tayo nung fire na ibinigay niya sa atin. So kung gusto po nating mag-alab, gusto nating ma-maintain, gusto nating ma-keep na nagliliyab yung apoy na binigay sa atin ng Panginoon, kapatid, surrender it to God. Surrender your life to God. Bring your sacrifice to the Lord. Hindi lang yan sacrifice ng time, hindi lang yan sacrifice ng resources. Kapatid, sacrifice yan ng puso mo. Kapatid, sacrifice yan ng will mo. Kapatid, sacrifice yan ng desire mo. At na magpasakop ka sa Diyos at gawin mo yung will and desire niya para sa buhay mo. So again, to keep the fire burning, we must feed ourselves daily, our fire daily. Offer ourselves continually. And number 3, guard the fire faithfully. Sabi po dyan sa verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. At kung hindi po mag-go out yung fire, ibig sabihin na babantayan nila. Ay, madami ng abo. Kailangan tanggalan niya ng abo. Kailangan alisin yung abo. Alam niyo po yung abo, hindi po nila basta-basta tinatanggal yun. Pag alis po nila, hindi nila i-maintain doon. Meron pong proper place na pagtatapunan nun. Hindi po nila kung saan-saan iniiwan. Bakit po kailangan bantayan? Kasi baka malakas ang hangin. Baka merong mga bagay na makakapag-apekto dun sa apoy na nandun sa altar. Baka kailangan na ng additional na gatong. So sa atin po, kailangan maging on guard din tayo dun sa fire na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kailangan po, personally, maging on guard tayo. Kasi po, alam natin, ang dami pong distractions, andyan ang mga kasalanan, ang temptation, ang pagod, ang busyness, ang discouragement. Hindi man kasalanan, pero distraction na nirarap ng kaaway sa magandang rapper. Pagiging busy sa mga ibang bagay. Nakapaki-pakinabang naman, pero kapaki-pakinabang pa rin po ba sa atin spiritually? So kaya dapat tayo ay laging alert kasi yung kaaway po natin ay hindi nagpapahinga. So to keep the fire burning, mga kapatid, una, be on guard po tayo personally po sa atin. Dapat tayong magbantay, wag po nating hayaang magkaroon ng opening, ang kaaway, ang mundo na i-distract tayo. At mawala yung attention natin dun sa fire na binigay ng Panginoon sa atin spiritually. Pangalawa po, being on guard corporately. Sabi po sa Hebrews 10:24-25, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugilaan ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw.
Sa isang campfire po, o sa pag nag-iihaw tayo, di ba, kapag isang uling lang yung nagbabaga, mahirap naman na makip yung fire na yun. Kailangan mo nga lagyan ng mga ibang uling. At kapag yung isang kapatid natin ay on fire, mahahawahan niya. So we can better guard ourselves. Alam natin, tinutulungan tayo ng Diyos. Pero kaya we need to keep the fellowship. We need to keep coming together. Kasi we can better guard ourselves kapag meron tayong mga kasama na nagiging accountability partner natin, mga kasama na nagpapaalala sa atin, mga kasama sa church na nagre-remind sa atin, nag-e-encourage sa atin. Kapag nakita nilang medyo lulugo-lugo tayo, aandap-andap tayo, they help us to be back on track. They help us na mapainit uli. Tama po ba? Nakatulong yung mga kapatiran natin na sa panahon na nanlalamig tayo, nagamit sila ng Diyos para muling ma-renew yung passion natin sa Panginoon. So aside on being on guard personally, let's not neglect to gather together. Kasi isang paraan po ng Panginoon yun para i-maintain yung fire na meron sa atin. We are not a one-man team po. Tayo ay tinawag ng Diyos bilang body niya, bilang church niya, ng sama-sama. So ito pong prayer gathering na ginagawa natin, it's one way to keep the fire burning, mga kapatid. Kaya wag po tayo magsawa na umattend dito. Even yung mga ibang fellowship po natin, yung mga ibang gawain natin per ministry, it will help us to be on guard and to keep the fire na nagmula sa Panginoon. Baka nga nagsisimula palang kumurap-kurap yung fire mo, may tatapik na sa'yo. Buti kung tapik lang, paano kung batok? Ayan ka na naman. O, di ba? Pero masaya po. Mapapalukbak ka na lang, salamat na lang, tinapik ako nitong kapatiran na to. Salamat na lang, pinanalangin ako na itong kapatiran na to. Salamat na lang, nagamit ng Panginoon ang kapatiran na to para i-rebuke ako, para nagamit siya ng Holy Spirit para mabigay yung word na makakapag-convict sa akin. Kaya kapag minsan po may mga tumatapik o baka bumabatok na, kumukurot sa atin, figuratively man or talagang literal, baka pinapaalalahanan lang po tayo ng Panginoon at ginagamit yung kapatiran natin na yun para hindi po mawala ang ningas, ang apoy na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, being on guard faithfully, wag po nating hayaang lamunin tayo ng busyness, mapabayaan po natin yung spiritual life natin. At eventually ay mag-fall tayo into temptation and mga kasalanan kasi we are not on guard spiritually. Kaya nga po sa una natin, di ba, feed the fire. Kasi yun din po yung makakatulong sa atin to be on guard kapag yung oras natin nasa Panginoon. At hayaan po natin na yung bawat isa sa atin maging accountability partners po nung isa't isa. Hindi po para i-judge, hindi po para sabihin na mas spiritual ako sa'yo, pero kasi gusto po nating nagliliyab, nag-aalab at sumisiklab ang apoy na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong lumayo sa ating community of believers. Mas madali pong mapag-init ang apoy at iba po ang impact ng init ng apoy ng sama-samang Kristiyanong nagliliyab sa ating Panginoon. Kaya po sa ating pagtatapos, tandaan po natin, yung fire na to ay galing sa Panginoon. God is the source of this spiritual fire, kapatid. Our duty is to keep it burning with our intimacy, surrender, and dependence to Him. And this is not a one-time event po. Hindi lang during prayer and fasting. Ito po ay dapat continuous, consistent, may faithful devotion to keep the fire burning. At paano po yun? Tandaan po natin yung fog, dahil malamig na po ulit sa Baguio at Tagaytay, mafog na. Feed, offer, guard. Yan po, madali pong tandaan na feed, offer, guard to keep the fire burning. Use fog, kapatid. So sa ating pong pananalangin, nawa hindi lang po during prayer and fasting naging maalab at malalim ang ating pananalangin. Nawa po ay araw-araw ay parang ayaw nating umalis sa presensya ng Lord sa pagdulog ng mga pangangailangan ng church natin.
Kaya po sa ating pagpipray ngayong umaga na to, hihilingan ko po na tumayo ang lahat. Katulad po ng ginagawa noon na sila ay sama-samang nagsusumamo sa Diyos ng mga panalangin nila. Kapag may gusto sila, may purpose sila sa paglapit nila sa Diyos na, Lord, bigay mo to sa amin. Lord, patawarin mo kami sa ganitong bagay. Lord, ibalik mo yung presensya mo sa amin. Sama-sama din po tayo na hilingin sa Panginoon na, Lord, sinusurrender namin itong mga prayer items na to. Kumilos ka kasi hindi namin kaya ng wala ka. So, ang magiging manner of praying po natin ngayong umaga, syempre hindi po mawawala na ipag-pray po natin yung mga kapatiran natin. So, kung sino po yung nasa kanan natin, ay ipapanalangin po natin. Hindi ko na po sasabihin na tanungin nyo kung ano yung prayer items. Maging sensitive po tayo sa leading ng Holy Spirit. Kung ano yung pinapakita sa atin ng Diyos na dapat ipanalangin dun sa mga tao na yun. Kasi minsan yung prayer request nila ay hindi yun yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay nila. So ipag-pray po natin. Kakagaling lang po nating prayer and fasting, dapat mas sensitive po tayo sa leading ng Holy Spirit. At pagkatapos po nun ay sasabihin ko po ang prayer item na ipagpipray pagkatapos nung last na mag-i-amen at sabay-sabay po ulit nating ipapanalangin. So halimbawa, natapos po natin ipag-pray ang nasa kanan natin. So, may nag-amen na ng huli. Sasabihin ko, panalangin naman po natin ngayon ng ating Thanksgiving service. So, lahat na po ng aspeto ng Thanksgiving service, sabay-sabay din po natin ipapanalangin. Kapag may nag-amen na huli, sasabihin ko naman kung ano yung susunod na prayer item. Pero nakaproject na rin po kung sakaling kailangan nyo yung mga detalye. So, sana, mali. 1 to 4 lang po talaga yan. Yan. So, wag na po natin pansinin yung bilang. So, malinaw po ang ating pananalangin. Again, we have 45 minutes. Maximize po natin sa ating prayer. So, mag-start